sa inyong lahat. Meron ako ditong mga tins, candle tins. Actually, may sample na kami na ginawa. Mainit siya. Reverse ko na lang yung cam. Ito yung sample ng candle, guys. Ito. So, yung wooden wick na double is perfect for this. Smaller tin. Meron din kaming bigger one yun. Pero, yung double wick is maganda siya. So, I'll be using this one, guys, for the candles. And we will be using this para sa binyag. So, ito yung magiging souvenir namin. So, ang gagawin ko ngayon habang tulog si baby is lalagyan ko na to siya ng mga wooden wicks. So, ito yung gagamitin ko. Itong wooden wick, dalawang ganito. Tapos, ididikit natin siya doon sa stand niya. Ito yung stand. And, kailangan natin ng sticker. Ito muna gamitin natin kasi may gamit na dito. Ayan. So, assemble ko lang muna to para ma-ready na siya mamaya kapag ready na rin yung wax natin para i-pour doon sa mga tins. So, while si Nico ang naguhugas, guys, ako naman is gagawa nitong kandila. So, ito na yung gagamitin kong pang measurement para doon sa wick na gagamitin natin sa mga kandila, guys. So, ganito lang. Ito yung size. Cut ko na siya dito diretso para malagay ko na siya. Pwede naman siyang i-cut after, pero i-cut ko na siya ngayon kasi medyo mahirap siyang i-cut. Wala kasi ako ng cutter talaga, hindi na ako bumili. Kaya, ganito na lang ang gagawin natin. So, nahihirapan kami, guys, gumawa talaga ng vlog para sa inyo. And we really apologize that we cannot make updates all the time. Kasi nga, malaking adjustment talaga to sa amin, guys, na merong baby. Isipin nyo, 11 years ago pa ako last nag-alaga ng bata, guys. Hindi pa si Anika. So, malaking adjustment talaga siya. Hindi naman kasi ganun kadali, no? Wala naman kasi talaga tayong yaya dito. So, ito yung kanyang sticker. Double-sided tape ito. So, ilalagay natin siya dito sa ilalim. Tanggalin natin yung taas. Tapos, ayan, na-insert ko na yung wick dito. Tapos, ilalagay natin siya dito sa gitna. So, ayan na siya. So, meron na itong wick. Ready na yan. Para sa kandila natin. Cut ko na lang to and para ready na siya. Mabilis na lang siya ba. Hindi pa namin to nagagawa, guys, kasi alam niyo bakit. Sobrang busy talaga. And talagang panahon. Like tomorrow, meron na naman kami appointment sa Nyobola. And yung mga vlogs talaga namin ngayon is hindi talaga siya everyday, guys. Pagpasensyahan nyo na. But we try to upload as much as we can para meron kayong maabangan. Meron kayong makita. Kasi alam ko gusto nyo ng update palagi. But pagpasensyahan nyo na talaga kung hindi talaga namin siya magawa everyday. Kasi nga, nahihirapan kami ngayon. Like ngayon, guys, nagbabago na naman yung schedule ng sleeping ni baby. So, pag hapon, pag morning talaga hindi siya masyado natutulog. Pero pag hapon, natutulog siya isang beses lang. Tapos, na mahaba. Tapos, the rest is short periods of time na yung kanyang tulog. Kaya, medyo mahirap din. Adjust ng schedule ba. Ayun, so, tatapusin ko lang to and papakita ko sa inyo after kapag nalagyan ko na siya lahat ng mga wick ng ganito. So, ito na, guys, yung mga cans na gagamitin ko na paglalagyan ng mga kandila. 12 lang muna para makita ko kung gaano pa karaming mehalized vaha or beeswax ang kailangan namin.
Pero kung hindi naman kakasya, meron naman akong soy wax. Yun din is natural din naman siya. So, pwede ko siyang gamitin. Pero ito na siya. Ready na to guys for i-refill or lagyan siya ng mga beeswax. Ayan. So, ready na yung ating mga lalagyanan. Ito na yung mga beeswax na sheets guys. Ganito na to siya. Naka-sheet na siya. Kasi ito, pwede din siyang i-roll para gawing kandila. Tapos lalagyan na lang siya ng wick sa gitna. But kasi hindi ako marunong ng ganun. And meron pa akong ibang decoration na gustong ilagay doon sa taas ng tin. Kaya yung melt and pour ang gagamitin ko na technique. So, ito siya. Binili namin to siya guys. Dito sa amin lang din banda. Merong bee farmer dito. And last year, bumili ako nito ng marami. So, ngayon, hindi ko siya nagamit. And while I was pregnant and waiting for my due date, gumawa kami ni Nico ng candle and we test and lit so many candles guys. And we wanted to really give some to our friends na darating sa binyag. So, parang yun na rin yung magiging souvenir namin sa kanila. And a thank you gift para sa kanila guys for attending the dedication. So, ito na yon. And i-melt lang natin to gamit yung pot na meron siyang water and another pot. So, para siyang bain-marie. Parang double boiler ba? Kasi hindi kasi ito pwede diretso na i-boil siya directly sa pot na nakadiretso sa apoy. Dapat naka bain-marie method siya guys, or yung boiling method para hindi siya madaling masunog. Ayan. So, ang amoy nito is sobrang mabango. Para siyang amoy honey. Sobrang mabango. So, this is very organic. Ito dito guys sa amin. Galing sa farm. And doon din sa lugar na yun, pwede din makabili ng honey kung gusto mo. But that time, nung bumili kami, purpose lang talaga is for the salve and ano pa ba yung sa soap. Yun ang purpose ko. But I also wanted to make candles. So, ito naman is madali lang siyang gamitin na material. And sobrang pliable niya guys. Ayan o. Mabend mo lang siya. So, i-melt ko lang to para ma-pour ko na siya dito sa mga tin cans and ready na siya for final decoration. So, dito tayo gagawa ng kandila guys sa kusina. And itong pot na to, ginagamit na lang namin to for making candles. Hindi namin siya ginagamit for making food kasi minsan may wax na napupunta sa gilid and mahirap siyang tanggalin. So, ngayon ito, meron na siyang water dyan, hindi puno. And itong ating another pot na naman, lalagyan natin siya dito sa taas. So, parang nakasoak siya doon sa water. So, hindi talaga siya directly na nasa fire itong another pot natin. So, ito na yung mga beeswax. Kinat ko lang siya para magkasya siya dyan. Pero konti lang to guys kasi pag nag-melt na to, sobrang konti na lang yan kapag naging liquid na siya. And merong pouring temperature. Kaya meron kami ng thermometer. I-measure natin yung thermometer mamaya kung ready na siya for pouring. So, hintayin lang natin to siya na mag-melt. Pwede naman guys ng wick is yung parang tali nga. Pero kasi hindi pa dumating yung in-order ko. Kaya ito yung tinest ko. And sobrang ganda ng result. Kasi lahat ng material, lahat ng beeswax is nagme-melt siya. So ayan. So maganda siya guys. So I think the wooden wick would be good for this kind of tin. Ito ginamit din naman ito before. Wala na tong laman. Ayan na. So 3 wick naman ang ginamit namin dito. Pero stick ay yung ano yata yung parang string na wick ang ginamit namin. Pero ito is wooden siya, kahoy talaga siya. Ito naman binili namin to sa store. Ito is yung string din yung kanyang wick. Yan, sobrang ganda kasi lahat ng material hindi siya masasayang and ma-melt talaga siya and napakaganda ng amoy ng beeswax kapag na sunog siya guys.
sa ano, yung kandila. Kasi nga, yung amoy niya para siyang honey. So, yan na guys, nagme-melt na siya. And we also need to make sure na walang water na makakapasok dito sa loob ng beeswax natin. So, hindi siya pwede mahaluan ng water. Kaya, hinaan ko na yung apoy. Kasi, kapag masyadong malakas yung pag-boil niya, baka may water na mapunta doon. So, dagdagan na natin to ng beeswax. Kasi yung nilagay ko kanina, natunaw na siya. So, na-melt na lahat guys. Hintayin na lang natin to mag-cool down a bit. Kasi merong pouring temperature na 68 to 74 degrees Celsius. So, as of the moment, according nito sa Mitari ko, it's 77. No, 78.5. Yan. So, bababa naman yung temperature niyan. Hintayin natin sandali. Ito guys is, ano na siya, 70. So, I'm gonna pour this one. I don't know what I'm doing now. There. Oh. I wanna eat like that a little bit higher. Money. About that. Ano mo po rin dati, babe? So, ito na yung mga nagawa ko guys. Almost tapos na ako. But as you can see, yung iba dito is may mga cracks. But ito wala na. Ito kasi guys, is tapos ko na siyang napadaanan ng parang itong machine na to. So, kailangan siyang padaanan guys para mag-smooth. Kasi hindi talaga maiwasan na kahit right pa yung temperature mo, masisira siya. Yan, may mga cracks. It's because of the air bubbles and sa change ng temperature. So, ko-correct natin siya gamit ito. So, mag-melt siya guys and mako-correct yung mga cracks na ang dyan. Another day. Guys, natapos ko na tong mga kandila. So, let's open one. So, yan na. Kompleto na to lahat. 24 pieces. And I think tama na to. Hindi na ako gagawa pa. Isa lang naman per family ang plano namin na ibigay. So, ready na to siya. Nilagyan ko na siya ng cover. And, lalagyan na lang siya ng decoration dito sa taas. Meron ako mga dried flowers. Tapos, yun na yung magiging giveaways natin.
Not really necessary na meron naman kasi sa Finland, hindi talaga importante na merong giveaways. Is it against the light? Nico is taking care of baby now. It's his turn. Isn't it in Finland, it's not necessary to give giveaways for weddings or something, right? Not really necessary. Even grandma was surprised yesterday that when I told her that we're going to give some gifts to the friends who will be joining us sa dedication ni baby. Usually this when we invite, they bring something, mutta ei necessary. Not necessary. Jos haluaa, niin. Yeah. So it's a dedication day, and on the same day we're going also to announce the name. Though some of our friends already know the names of the baby. Usually it's like that in Finland. There's like Niin, sä publish you guys then. public announcement. You guys know that. You they will also know. That's why everybody, there were a few of them who keep on asking what's the name of the baby. They even suggest names of the baby, but we already have a name for the baby. It's just that we didn't announce it yet. It's very typical Finn. Is it? Niin. And we also have this Nimi Paiva name day for calendars. Yeah. for calendars. Your name day is on the December 6. Niin 6 joo. During the Independence Day of Finland. That is Niko Paiva or Niko's Day. Yes. And even your day is there. Is it? I don't know what is my name day. I think it was also June. En mä muista. I'm not sure. Baby is there, guys. She's sleeping. Yan, ibababa yan siya mamaya kapag tulog na talaga. Ito na yung mga dried flowers, guys, na binili ko. So, ilalagay natin siya dito sa taas ng ating candle. But I think this is so big. Hindi ko alam, ha? Parang sobrang masyadong malaki. Masyadong malaki siya. So, kailangan ko itong bawasan. And, ulitin ko yung pagkaano nito. Kaya dito lang siya sa taas. Uy, ano na siya. Hindi kasi siya pwede na, ay, parang ang laki niya talaga. Parang ang OA sa laki. Sobrang OA sa laki. So, ulitin ko na lang yung pagkaano nito. Tapos, ilalagay ko siya dito sa taas, guys. Basta gusto ko siyang lagyan ng something pink. Siguro tanggalin ko na lang tong nasa likod. Pero itong pink tsaka itong white na ganito yung ititira ko. Para meron siyang accent dito sa taas. Tapos meron din akong ribbon dito. Meron din akong ribbon dito. Ayan, guys. So titingnan ko kung ano yung mabagay dito. Para matapos ko na siya. So mahingi ako kay Nico ng glue gun. Kasi hindi ko alam saan yung aking glue gun. Maganda yung ganito na flower. Yung tawag nito. Ito siya maganda siya Yan. Yan yata yung million flowers or parang hydrangeas. Yan. Ang ganda. So tanggalin ko lang siguro yung nasa likod. Itong nasa likod na matataas. Kasi parang sobrang OA naman. Yeah. I think everything is really nice. So yun lang, guys. So parang ganito lang yung magiging souvenir namin. Para doon sa dedication. Ayan. Para lang talaga magamit ito. Kasi, tapos ito, binili ko na lang to na extra. Pati yung kandila kasi, guys, last year pa to. So, kaya, para hindi siya masayang ba. So, yan na. Yan yung kandila. Ang ginamit ko na wick dyan is wooden wick double. Ayan. So, pag bibili ka ng ganito sa store, mga more than 5 euros na siguro siya. Tapos, meron pang mga anik-anik. So, something really special, diba? Ayun. So, yan lang for today's vlog, guys. Hope you continue to like, share, and subscribe to our channel. Sundan niyo pa po yung aming mga simple vlogs dito sa countryside life namin. Thank you guys for watching this vlog. I'll see you on the next one. Hey, hey!